malawakang pandemya na hanggang ngayon ay patuloy na nagdudulot ng kaguluhan sa buong mundo. Bagamat mayroon ng solusyong pinahayag ang mga pamahalaan, ito ay hindi dali-daling tinanggap. Imbis na ikatuwa ng taong bayan ang pangakong bakuna, ito ay naging sanhi ng matinding pangamba. Dahil sa mga nakatatakot na balitang kumakalat, marami ang nag-aalala sa epekto ng bakuna. Mayroong nagsasabi na nakamamatay ito. Mayroong naniniwala na magiging zombie daw ang mga nagpaturok at kakain ng mga batang paslit. Yung iba naman ay umaasa na magiging mutant na parang mga X-Men. Ano ang katotohanan? Kung nais mong lumawak pa ang iyong pag-iisip at lumalim ng lubusan ng iyong pangunawa, sama-sama nating halungkatin ang kasaysayan at hanapin ang sagot sa katanungang, totoo ba? Totoo ba ang COVID-19? Halos 2 taon na mula nang nagising ang buong mundo sa isang kaganapang hindi pa naranasan sa kasaysayan ng ating henerasyon. Ang pandemyang kumitil sa napakaraming buhay. Ngunit sa kabila ng mga masalimuot na pangyayari, maraming hindi naniniwala sa sakit. Mahirap sabihin ito, lalo na sa mga naiwan ng mga pumanaw. Maaaring hindi totoo ang virus ayon sa paniniwala ng iba, ngunit sa mga naapektuhan, ito ay masaklap na katotohanan. Sa makatuwid, ang sabi ng Centers for Disease Control and Prevention ng novel coronavirus ay unang nakita sa bansang China. Bagamat hindi sinasabi na ito ay sinadyang pinakawalan, napag-alaman na ito ay tunay na nakakahawa. Kung hindi ka naniniwala sa CDC, sa bansang China inulat din ng palengking pinaghihinalaang pinagmulan ito. Sa makatuwid, ipinasara ang lugar ng mga komunista. Ang sabi ng World Health Organization na sa bansang Amerika, halos 40 milyon na nag-positive sa sakit mula pa noong simula at sobra sa 643,000 sa mga ito ang pumanaw. Sa bansang India, 33 milyon ang naging positibo at 441,000 ang namatay. Sa Brazil, kumpirmado ang halos 21 milyong katao at sobra sa 583,000 sa mga ito ang pumanaw. Sa Pilipinas, sobra na sa 2 milyon ang nag-positive at sobra sa 34,000 ang namatay. Walang duda na marami sa naapektuhan ng sakit ang naniniwala na ang pandemya ay masaklap na katotohanan. Bukod dito, naniniwala ka man sa COVID o hindi, damay ka rin sa enhanced community quarantine at sa bagong granular lockdowns. Kahit sa social distancing, damay ang lahat. Sa mandatory face mask, damay din ang lahat. Kawalan ng trabaho dahil sa pandemya, kawalan ng pagkain dahil sa sakit, walang pambayad sa kuryente, kakulangan sa inuming tubig, damay tayong lahat. Kung kaya naniniwala ka man sa COVID o hindi, damay ka pa rin sa nagaganap ngayon. Kaya magkakaiba man ang paniniwala ng bawat Pilipino hinggil sa pandemya, marahil hindi na ito importante. Dahil ang mahalaga ay anuman ang mangyari sa hinaharap, hindi ba tayo rin ang magtutulungan? Mayroon bang side effects ang bakuna? Ang mga nagkalat na balita hinggil sa peligrong dulot ng bakuna ay nagiging basihan sa desisyon ng taong bayan. Bukod doon, mayroong mga eksperto na nagbibigay ng kanilang opinyon na kontra sa sinasabi ng ibang eksperto. Kaya naman hindi na masisisi na ang taong bayan ay nagkalito-lito at nagkandatakot sa mga nababalitaan.
Marahil hindi alam ng marami na mula pa noong bata, uso na ang bakuna. Marahil napabakunahan ka na para sa trangkaso, sa tigdas, sa bulutong, at sa marami pang iba. Siguradong mabubulabog ang iyong isipan kung maririnig mo na halos lahat ng bakuna ay gumagamit ng bahagi ng virus. Ganito din sa COVID-19. Ganun pa man, hindi ibig sabihin na sapilitan kang magpapabakuna. Dahil sinabi ng CDC o ng Centers for Disease Control and Prevention na posible ang side effects. Ayon sa kanila, nakaraniwan ang mga epekto sa katawan, ngunit binanggit din na serious side effects that could cause a long-term health problem are extremely unlikely following any vaccination including COVID-19. Ayon dito, ang masamang epekto ng bakuna na maaaring magdulot ng malaking problema sa kalusugan ay halos hindi mangyayari. Ito ang sabi nila. Kung kaya naman marami ang hindi tiwala at hindi pabor na magpabakuna, dahil kung iisipin, paano nila nalaman na extremely unlikely ang mga side effects kung ito ang unang bakuna para sa COVID-19? Napakagandang tanong para sa mga eksperto. Ito ang sabi ng CDC. COVID-19 vaccines are safe and effective. Ayon sa kanila, ligtas at epektibo ang bakuna. Ngunit binanggit din ang tinatawag na anaphylaxis o matinding allergy na nakamamatay bilang side effect. Sinabi na ito ay rare o bihira lamang, 2 hanggang 5 katao sa bawat 1 milyon na nagpabakuna. Binanggit din sa ulat ng Centers for Disease ang thrombosis with thrombocytopenia syndrome o pamumuo ng dugo sa nabakunahan ng Johnson & Johnson's. Ngunit sinabi na ito ay bihira lamang. Sa 14 na milyong nagpaturok, 44 ang namuo ang dugo. Ang myocarditis and pericarditis o pamamaga ng puso ang side effects sa mga nagpaturok ng Pfizer at Moderna na may edad na 30 taong gulang at pababa. Ganun pa man, binanggit din na madalang ito. Siguradong magugulantang ka sa maririnig mo na binanggit din ng mga eksperto sa CDC na mayroong mga namatay dahil sa bakuna. Ang ulat ng Centers for Disease sa Amerika na nasa 369 milyong katao ang nabakunahan at mayroong sobra sa 7,000 ang nai-report na pumanaw. Ayan, mga ulat sa iba't ibang bansa at sa Amerika ang iyong narinig. Kasama dito ang kabutihang dulot ng bakuna at ang side effects. Kaya gamitin mo ang maraming impormasyon upang pagbasihan ng iyong pinag-isipang desisyon. Sa kasalukuyan, wala pang balita hinggil sa mga naging zombies na kumakain ng bata at mga naging mutants katulad ng mga miyembro ng X-Men matapos mapabakunahan. Kung ang mga ito ay totoo, siguradong maririnig natin ito sa Tulfo in Action. Kaya magsaliksik at maging mapagmasid dahil ito ay may kinalaman sa iyong buhay at kamatayan. Ano ang informed choice? Ang informed choice ay ang piniling desisyon ng isa na binase nito sa malawak na kaalaman. Ito ay sinabing informed dahil tunay mong naunawaan ang iyong nalalaman. Dahil dito, handa kang pumili ng iyong choice. Ibig sabihin, kung hindi ka pa informed, huwag kang gagawa ng choice ng basta-basta. Dahil kung kulang ang iyong basihan, malamang hindi maganda ang iyong kahihinatnan. Kaya ang tanong ng marami ay, paano malalaman kung ang impormasyon na kumakalat ay totoo o haka-haka lamang? Madali lang ang sagot. Ito ay ang paggawa ng isang malinis na pagsasaliksik. Ibig sabihin, nararapat na alamin ng bawat isa ang mga mahalagang impormasyon
na makakaapekto sa kalusugan ng ating katawan. Subalit marami ang nagsasabi na hindi raw tumpak ang mga impormasyon sa internet ngayon. Mas maigi daw kung sa mga libro humanap ng katotohanan. Kailasa marami na ang mga libro sa library o silid-aklatan ay unti-unti nang inilalagay sa internet. Kaya kung anumang impormasyon ang mababasa sa isang dokumento, siguradong matatagpuan ang parehong impormasyon sa World Wide Web. Ganun pa man, maraming punto ang kailangang alamin ng bawat isa, katulad ng mga underlying medical conditions o mga karamdaman na kapag nabakunahan ng isa ay maaari magdulot ng side effects. Kaya huwag magpasawalang bahala at maghanda upang kahit papano meron kang Plan B. Anong aral ang mapupulot dito? Ano man ang opinyon ng bawat isa hinggil sa nagaganap, totoo man o hindi ang COVID, magiging zombie man o hindi ang nagpabakuna, damay tayong lahat dito sa kahirapan. Kaya ang mas mahalagang pagtuunan ng pansin ay kung papaano malalampasan ang mga pagsubok na ating hinaharap. Kung iisipin, sino pa ba ang magtutulungan sa panahon ng pangangailangan? Tandaan, ang mabigat ay kusang gumagaan kung ito'y pinagtutulong-tulungan. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ang iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Ang tanong, tunay bang malawak ang iyong pag-iisip? Totoo ba